Alam mo, nababanggit mo yung corruption, ha? Tamang-tamang na-note ko ito eh. Corruption in the Philippines. Nag-rank tayo ng 100, we are 128 out of 182 countries. At tayo ay pangatlo sa most corrupt among 11 countries in Asia. Wow. Ang, Grabe. ang Oo. nauuna lang sa atin dyan sa most corrupt Mm. is Myanmar and Mhm. Cambodia. Parehong bansa na mayroong digmaan at Mm. pinangungunahan ng mga military juntas. Pangatlo na Mm. agad tayo. Pangatlo na tayo. Pangatlo na agad yung pangatlo niya sa Asia. That is a terrible company na masama tayo dun sa ganung klase. Oo nga Considering eh. that prior to 1965, I think Mm. ang first time naging presidente si Marcos, we are Oo. already ranked number 2 sa Asia. Not Southeast Asia, in Asia. We are Oo. ranked behind only Japan in terms Among of the uh, developing countries, di developing ba? countries noon. Oo. Susunod lang tayo sa Japan. Korea was far behind. Oo. Vietnam noon, mas malayo kasi may gera pa sa Vietnam. But look at us now, di ba? Kung saan tayo napunta At ang after. dolyar at ang dolyar noon, ang pagkakalam ko 1:4. Yeah, Ito. oh. Oo. Di ba? At aywan na pag-iwanan tayo, at Ngayon, ano na tayo? 61. Naman, nasa 61 na yung dolyar natin. Grabe, mm, di ba? grabe, oo. Alam mo, meron akong nakita sa mga libro ni Lee Kuan Yew ay inano niya yung ang kanyang tinutukan ay yung human capital. Yeah. But scripting higher values, magkaroon sila ng mga paninindigan. Number one, yun nga yung kinakailangan. Sila ay patas na nagtatrabaho, walang corruption, at may honesty. Yun ang mga ininstill niya sa isipan ng mga Singaporean. Kaya yan ang magkukulang sa atin. Ang human capital natin ay mali ang I'm very sorry to say, napakaraming dapat i-script morally, scripturally, and spiritually. Ano sa palagay mo, Torre? Yes, I think we really have to change, Uh, Yes. Second Chronicles chapter 7, if sabi ng Panginoon doon, if my Mm. people who are called by my name will Mm. humble themselves and turn from their wicked ways, and repent from their sins, uh, I will hear them, from heaven and Mm. forgive their sins and heal their land. Ang kailangan Mm. natin Mm. dito ay una, yung pagkilala natin sa Panginoon at pagtalikod natin doon sa masama. Ay paano tayo tatalikod nito paano natin kikilalanin Panginoon, tatalikod tayo sa masama? Even the spiritual leaders na dapat ngayon ay nangunguna doon sa korupsyon sa Kongreso na Ay, dapat siya. ehemplo ng Ay, pinuan, di ba? Eh sila oh, yung pasimuno. Pati ng hindi na pagnanakaw, pati ng kasinungalingan. So, paano maniniwala ang taong bayan sa atin yan? Sa pinagagagawa nila na yan. So at napakalayo na. at ang mga leader ng huwag na tayo magbabanggit ng grupo, pero alam mo may mga leader ng simbahan nababayaran eh. Totoo naman. Nasusuhulan eh. 'Di Totoo naman. ba? Kaya't hindi na makasigaw eh. Hindi na makalaban sa nangyayaring kabulukan na nangyayari sa ating bansa. At Ito, ah, this naalala is mo nung sige sige Atty. Sige. this is a clear example. Alam mo ako, Mm. Pastor Kek, since 2013, I have Mm. launched this campaign against vote buying. Nung Oo, naging Kristiyano oo. na ako, hindi na ako sumali sa halalan. Ang Mm. kinakampanya ko, kampanya against vote buying. At syempre, yung Mm. una kong kinampanya dito, yung mga Kristiyanong simbahan. Because this is a fact, this is a fact of the matter.
kahit tayong mga Kristiyano na mga nasa mga simbahan kuno, ano, ay tumatanggap din ng bayad tuwing halalan. Sinabi mo. Meron malungkot pa nga diyan, may alam ako mga simbahan na yung leader, yung kung saan binibigay yung pera ng mga politiko, yung pastor pa mismo. At nagiging taga-distribute ng pera doon sa mga miyembro. So when we launched this campaign in our church, it was a lonely road, ano, kasi maraming mga Kristiyano even challenge me, kinwestiyon pa ako, sabi sa akin hindi pa ako pastor noon, abogado pa lang, sabi niya, leader pa lang ako sa church. Sabi niya, attorney, bakit natin tatanggihan yan? Di ba blessing yan? Sabi ko, hindi po blessing yan. That is a curse. Yan po ay sumpa na tinatanggap ninyo mula sa masama, ipapasok nyo sa simbahan at dadali nyo sa inyong pamilya. Hindi po yan blessing. Ano? Kita nyo dito kung how our values has been distorted. Yung dating masama, ang pakiramdam na natin ngayon dahil pera siya, nagiging blessing. So, we launched this campaign in 2013, hanggang sa kasalukuyan, tuwing halalan, itong ginagawa ko. Umiikot ako sa mga simbahan kasi the message of the Vote Not For Sale campaign sa tingin ko ngayon is that a message that should be brought to the Christians first. Kasi tayo dapat na nakakaunawa, tayo nakakaintindi na yung suhol na yan ay mali. At yan ang ugat ng maraming social ills ng korupsyon dito sa Pilipinas. Kasi tayong mga tao, pinapayagan na natin. Tinanggap natin yung pera that is an authority. Yeah. Pagpayag natin ito doon sa mga magnanakaw na sige, nakawan nyo pa kami. Basta bigyan nyo na kami ng share. Alam mo, nang dahil the churches be part of this. Bakit bahagi tayo nito? Di ba? Aminin natin yan. And unless, yan ang sinasabi ng Biblia, that unless we turn from our wicked ways, iwanan muna natin yung masama, hanapin natin yung mukha ng Panginoon, at pag ginawa natin yun, papakinggan niya tayo mula sa langit, at papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, and healing of the land will follow. Unless we do that, there will be no healing.